Sa magandang araw ng Sabado, ang bati ko sa ating lahat. Lord, ginawa ng Panginoon na sa umagang ito, sa ating pagtalakay sa ating paksa, maging makabulong sa bawat isa sa atin, naunawa natin walang liwag, upang magkagayon sa bawat paglilingkod, maging daan ko upang marapamuli natin ang ating salamat na sa Panginoon sa patuloy na paglingap sa bawat isa sa atin, sa pag-iingat sa isang nagiging ating mga buhay. Tulungan naman tayo ng banal na Espiritu na sa ating pagtalakay maging makabuluhan ng mga bahagi ito sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pangkalahang paksa ay isang salita, buklod. Ang buwa pagkakanawa natin sa buklod. Ito ay tinatawag sa English na binding or bond. Pagsasama-sama, put together, o maaari ding unity and alliance. Na sa Filipos 2:12, kung saan dito po hinango yung salitang buklod, sinasabi ng pangungusap, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo-sundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. At sa ating pong paksa sa umagang ito, na matatagpuan naman sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 10, sa mabuting balita po ay binabanggit, magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahagi. Ito po ay bahagi ng pamanhig ni Apostol Pablo sa Iglesia, sa mga taga-Korinto, na upang mapanatili ang buklod ng pagkakaisa, they must all agree with one another. Upang kung magkagayon, there may be no divisions, that may be perfectly united in mind and in thoughts. Ano nga ba ang magandang dinudulot ng paglakad na may kaisahan? Ayon po sa Salmos, masdan nyo ng pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Malinaw kung nilalarawan ng talata, pagkabuti daw po at pagkaligaya. Sa mga Pilipino, sadyang napakahalaga ang pag-iisa. At maging sa pagtuturo po sa lumang tipan, sa mga mananampalataya sa Huda, nakasaad po sa pangalawang Kronika 15:15, masayang-masaya ang buong Huda sa kanilang pagkakaisa, sapagkat buong puso silang nangakong hahanapin si Yahweh. Nasumpungan nga nila siya, at sa lahat ng dapoy, naghari ang kapayapaan. Mapapansin po natin at kapansin-pansin na yung pagkakaisa nagsisimula sa kung paano natin titingnan ang ating mga sarili sa loob ng kawan o sa loob ng katawan, sapagkat bahagi po tayo lahat ng isang katawan. Titignan natin ang ating mga sarili sa loob ng kawan o sa loob ng katawan, at kung paano natin titignan din naman yung iba. Wika nga sa Filipos 2:3 at patuloy, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanya. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng tayo
Yesu Kristo. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Hindi natin mapasusubalian ang mga talatang ito sa pagnagbigay ka sa aklat ng Mikas. Itinuro na sa iyo o tao ng ano mabuti. Ano po yung laging itinuturo sa atin? Gumawang may kaganapan, lumakad na may kababaan, kasama natin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus nagpakababa. Kahit siya'y kapantay ng Diyos, hindi niya itinuring siya, hindi niya pinagpili ang maging kapantay ng Diyos. Nagpakababa siya. Nakita natin ang pagkakaisa ng buong muda. Sapagkat buong puso silang nangakong hahanapin si Yahweh, nasumpungan nila siya at sa lahat ng dako ng hari ng kapayapaan. Patunay ito mga kapatid na alip ng samahan. Kapag nabubuklod ng kaisahan, katiyakan na maghahari ng kapayapaan. At maging sa palakasan ito sa sports, kapag may kaisahan ng team o may tinatawag na teamwork, malaki po ang chance na ang pupunan ay magwagi. Ganun din sa pananampalataya. At maging sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating sambahayan, di ba? The family that prays together, hindi naman pwedeng stays forever, di ba? Wala natin forever. Na sinasabi sa banal na kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of blank.